na pinag-uusapan, matinding pinagdidiskusyonan. Ang House Bill 4244. Ang Responsible Parenthood, Reproductive Health and Population Development Act of 2011 o ang RH Bill. Sa mga nagsusulong, ito ang kasagutan sa laganap na kahirapan, lumulobong populasyon at kalusugan para sa mga kababaihan. Sa mga hindi pabor, dagdag gastusin ito sa pamahalaan at maaaring magsulong pa ng mga immoral na gawain tulad ng aborsyon. Halos lahat may opinyon at bawat isa sa atin handa itong ipaglaban. Kaninong panig nga ba ang dapat mangibabaw? Kaninong panig nga ba ang dapat mangibabaw? Kaninong panig nga ba ang dapat mangibabaw? Ako? Purong mali nga ang konsepto ko ng sex eh. The RH Bill is not just about choice. It's about a chance. Chance para sa ipinanganak na mahirap. Chance na magkapag-aral, ng tuloy-tuloy, mapagkain ng tama ang mga bata, magkaroon ng pangarap, at bilang mga panaginip, chance na makaahon. At yun lang naman ang hinihingi natin. Chance sa buhay. Che! Lola ko. Ay hindi naniniwala na dapat ipasa itong RH Bill. Unang-una po nanghihimasok ito at pinipwes ang ating mga kababayan na maglagay ng pondo miski na sa pagbili po ng contraceptives at condom, kahit na ito ay labag sa kanilang paninindigan, sa kanilang conviction sa buhay at kanilang religious belief. Pangalawa po, para sa akin, ito po ay hindi ultimate na kasagutan para po sugpuin ang kahirapan sa ating bansa. At para sa akin po, marami na pong pag-aaral na aking nasaliksik na ito pong condoms at contraceptives po ay nakakasira po sa kalusugan ng isang babae. Kaya para sa akin, hindi na rin po kailangan ipasa ito sapagkat marami na po tayong mga batas na naisabatas sa Kongreso na at present po ina-address na po yung 80% po ng provisions ng RH Bill. Kaya para sa akin, useless na pong ipasa ang RH Bill dahil we have already existing laws po para po tugunan yung maternal and child care at lahat po ng ibang provision na gusto pong isulong ng RH Bill. Ang sabi kasi ng anak ko, wala naman daw talagang sinasabi na pro-abortion ng RH eh. 11 mothers die every day because of pregnancy complications. Bawat araw may 7 bagong kaso ng HIV dito sa Pilipinas. And one of the reasons why children stop going to school is because of teenage pregnancy. So sa mga nagsasabing ayaw nila ng RH Bill dahil sila ay pro-life, shut the fuck up! It's our right to have our access to comprehensive sexuality education and reproductive health services. Karapatan natin mga kabataan ang serbisyong pang-reproductive. Karapatan ng kabataan ang comprehensive sexuality education. I am an atheist. I'm Catholic. And we support the RH Bill. Sister, ano ba naman? Don't you know that the contraceptives that they're pushing down our throats are actually abortifacients that do the job cleaner and faster? Mas lalala po yung oppression sa future kasi po, di ba po may progress in science and technology. So yung advancement po na yun maglilid sa regress sa moral life kasi mas binibigyan pang pansin yung science and technology kaysa yung mga moral values, yung mga Well, yung mga tao po ngayon kasi parang mostly dinidisregard na nila yung moral. Parang iniisip nila na, cool pag ganito ginawa ko, cool kapag ganyan. Pag nag-yosi ako, okay to. Pag uminom ako, okay to. Sa palagay ko po, mahirap man isipin, pero siguro yung future natin, siguro mas magiging liberated yung mga tao. Kasi yung, ngayon, di ba, yung change ng culture natin, marami tang nakaka-influensya, lalo na dito sa Pilipinas. Sa palagay ko, tapos yun pa, may mga RH Bill, tapos yung divorce na po-promote na rin dito sa atin. Siguro sa palagay ko, the next few years, siguro magbabago na yung pananaw ng mga tao. Proper moral values lang ang kailangan. At kung may katanungan tungkol sa sex, itanong kay Monsignor. Ako po'y natutuwa na tatalakay natin ang isyu ng moralidad sapagkat ang nakalulungkot dito sa bill na ito ay hindi binibigyang pansin ang moralidad. Tingnan po ninyo, ang provision ng mga family planning needs ay ganito: medically safe, legal, accessible, affordable, and effective reproductive healthcare services and supplies. Wala yung ethical. Nothing. This is the way that the bill regards ethics. Ikalawa po, ba't naman ayaw natin ito?
maliwanag po. Bibigyan ko kayo ng cake. Maganda, masarap, mamahalin, malasa, at mabitamina. Ngunit, sasabihin ko sa inyo, gusto ba ninyo? Baka sabihin nyo, gusto ninyo. Dadagdag ko, hinaluan ko ng lason yan sa gitna. Gusto pa ba ninyo? Hindi na, di ba? Ganun din po ang Reproductive Health Bill. Maraming good points, but there is a fatal flaw. At yan po ang sinasabi dito tungkol sa mga modern birth control devices. Ito pong modern birth control devices na ito ay hindi lamang po contraceptives, these are abortifacients. At alam nyo kung bakit abortifacients? Inilalaglag ang nabuo na sa pagtatalik na mag-asawa. Hindi na po contraception yun. Yun ay abortion. Kaya tumututol ang simbahan. You will all burn in hell! Ang RH Bill ay moral dahil ito'y ayon sa utos ng Diyos na pangalagaan ang sanlibutan at ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa mga magulang. Ayon sa Biblia, kaakibat sa utos na magparami ay kalingain ang lahat ng nilalang. Pangalawa, ito ay moral dahil sa tahasang nagbabawal ng abortion. Sa nagsasabing ang contraceptives ay pampalaglag, hayaan natin ang DFAD na magpasya at magbawal tungkol dito. Ito ay usapin ng siyensya at hindi religious propaganda. Naniniwala kami na ang buhay ay nag-uumpisa sa fertilization. Layunin ng RH Bill na bigyang proteksyon ang buhay ng ina at ng bata sa kanyang sinapupunan. Ito ay moral sapagat hindi tama na ang mga magulang ay magkaroon ng maraming anak na hindi nila masusuportahan. Kailangan nilang bigyan sila ng pagkain, bahay, damit, pag-aaral, pag-ibig at kalinga. Irresponsable ang mag-asawang magkaroon ng maraming anak na hayaang mamuhay sa kasalatan at kahirapan. Sinabi ng Diyos kay Eva at Adan, magpakarami kayo. Ngunit ito'y iniutos ng Diyos nung sila'y 2 pa lamang. Ngayong taong 2011, ang populasyon ng sanlibutan ay abot ng 7 bilyon. Ang RH Bill ay moral sapagat ito'y ayon sa Biblia, nagbabawal ng abortion, nangangalaga sa buhay at ina ng sanggol at isang konkretong tugon sa kahirapan. Sana may population issues. Okay? We have doubled our population from EBSA. And every time I go out to an urban poor community, nandun pa rin yung stereotype. Yung nanay na may infant, may 2 nakatangan sa palda, at talagang walang trabaho yung pamilya. Yung sinabi ko lang, at kinakagalit sa simbahan, aminin natin, may issue na kailangan i-educate lahat. At saka educate sa akin, yung first focus is parents have a responsibility to the children they'll be bringing in. Therefore, there is a need to plan their family to meet the needs adequately. As to how to plan your family, the church can, the state cannot intervene. The church can participate in the education program is my advocacy. Pero at the end of the day, bahala yung mag-asawa sa pamilya nila, tumulong, gumabay ang Estado. It has raised a lot of controversy with the effect that the debate was centered on whether or not the RH Bill was an appropriate response. But then the problem, because of that debate, is isolated to the bill and not the major problem we intend to solve, which is population management going awry in the Philippines. No. Overpopulation is a myth. So let's agree, for the sake of agreeing, that the RH Bill is not the proper way to address the problem because government should not be the arbiter of morals. But then again, that being said, there should be an institution or entity which is accountable for population management. And if our moral guardians say it's not government, then it should be them. It should be them to be responsible not merely for educating their flock, but for a test or trial period or for a sample period for positive results. Our country is not getting any bigger, but our population is. Our country is actually getting smaller because of climate change, global warming. It's very visible in some islands and islets in Palawan, the water level rise. Manila Bay's water level rise is also very visible. And it's not only a question of employment opportunities for the 2 million who enter the job market, or 2 million born every year when they enter the job market, but a question of habitable areas in the Philippines getting smaller because of climate change and geohazard peculiarities of our country. So I repeat,
Let's agree now that government probably is not the right institution to lecture people on what is essentially a moral choice. But the debate should not stop there. Responsibility must lie elsewhere, particularly those institutions that do not want government to have the responsibility. They then should be accountable and not flick the problem on the government to care for, for example, 3 children who are born by being unwanted children and left on the streets to fend for themselves. That's unfair. Let's call a spade a spade. Do we need to have more children begging in the streets who can't be supported by their parents to go to school? Do they want that? Those who are able to use contraceptives can plan their families so they can send their kids to school. The petition was organized by 34-year-old Lourdes Osil. I ended up having many children. I was only planning to have 4 children. Instead, I have 7. Their struggles are shared by many in the community. We are poor people. They're rich. They're the ones who can afford all the contraceptives. They've never experienced poverty. So they can't tell us that we cannot have access to family planning. Simula kami, wala kaming bahay. Wala kaming tirahan, walang trabaho, mama ko, magulang ko, walang trabaho. Minsan, hindi pa kami makakain ng 2 beses lang, kahit 2 beses lang sa isang araw. Minsan isang araw, hindi pa kami nakakain ng pagkain, wala kaming pagkain. Tubig lang ininom namin para makasurvive ng isang araw. Yan ang hirap ng buhay namin noon. Pero naghanap kami ng paraan kahit na maliliit pa kami ng mga bata noon. Tinutulungan namin yung mga magulang namin para maghanap ng paraan kung paano kumita ng pera. Magsikap lang, hindi dahilan yung maraming anak para kaya naghirap-hirap yung mga tao, siguro sa tingin ko is sinisisi nila yung mga tao, tayong mga tao sinisisi na bakit naghirap in short, talagang sinisisi yung mga tao bakit naghirap yung Pilipinas dahil sa dumadami-dami population. Sabi ko, hindi ganun. Dapat hindi sisihin ang tao. Unang-unang supuin yung korupsyon. Hindi solusyon ng RS Bill to end poverty. Yung malutas yung kahirapan. Hindi yan solusyon. Ang solusyon yan, pagkakaisa. Unang-una, sumunod sa utos ng Panginoon, pagkakaisa, pagmamahalan, at siyempre yung pinaka-worst is yung corruption, may iwasan. Sugpoy. Ito ang RH Bill. Sagot o salot? Thank you for that wonderful question, ma'am, sir. Next question, please. Bullshit. Sino ang may karapatan? Saan ang ating kanan?